Magandang gabi po mga kapatid. Natidinig po ako? Yes, Brad. Okay. Patuloy po tayo mga kapatid. Kanina nga po ay na-text ako ni Kapitan Jun, no? At sabi nga niya nakikipagpalit siya sa doon sa naibigay sa atin, ano? Ako kasi sana magsasalita sa December 16. Ipagpalit si Kapitan Jun at tinext niya ako. At siyempre tayong mga Kristiyano nagsasalita na ay dapat ay maging ready sa lahat ng oras. So, ganun pa man ay itong ating pag-uusapan mga kapatid ay napapanahon din naman, ano? Kung sabi nga dito sa ating topic ay nakikita natin na kung babasahin natin ay diligently practice what is right, no? Sa Tagalog, ito yon, maingat na sanayin kung ano ang tama. So nakita ko kanina na tama na sumagot ka sa text ni Kapatid Jun, no? At nakita natin na ito talaga ay tama, ano? Kasi kailangan niya tayo, kailangan natin ng bawat isa para sa ikatitibay ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. So, maingat na sanayin kung ano ang tama sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Sakop niya lahat ang pagiging Kristiyano sa ating mga anak ng Diyos, no? Kung ano yung tama, ayun dapat ang ating sasanayin. Kahit sa bahay, ano, sa loob ng pamilya, sa loob ng pamamahay natin. So, sa ating mga anak, sasanayin natin na dapat ito ang tamang gawin. At kung may mali, huwag mong gawin yan. Yan ang mga paalaala natin sa ating mga anak. So, maging sa ating sarili, ano, mga kapatid, sasanayin natin din sa ating sarili kung ano yung tama, yun dapat ang ating gagawin. At hindi natin dapat gawin ang hindi karapat-dapat. So, ito nga, maingat na sanayin kung ano ang tama. Yan po ang ating pag-uusapan, mga kapatid. So, sa introduction natin, parang sa lang yan, eskwelahan, true or false, no? Tama at mali. Yung sasabi nga natin, kung tama, yun ang ating gawin. Kung mali, huwag natin gawin, no? So, sa exam, sa eskwelahan kasi, mayroong tinatawag tayong true or false, no? So, yung true, tama. Minsan pag ang tanong ay patungkol sa false, yun pa rin ang tama, ano? Kasi hindi natin pwedeng kung ang tanong ay ang sagot ay false, pero yun ay tama na isasagot, ay chichikan din yun. So ito, magkaiba to. Kung ano yung tama, yun lang ating gawin. At yung mali sa ating pamumuhay, huwag natin gagawin. So parang ganito, good attitude, ang kalaban nito ay bad attitude. So, alam naman natin yung attitude, good attitude. Ano yung mabuti sa para sa sarili natin, sa ating pagiging Kristiyano, yung ating good attitude. So yung bad attitude, medyo pag-isipan natin at medyo iwanan. Siguro iwan natin, ano, mga kapatid. So ito, meron akong picture dito, yan. Sabi niya, becoming a Christian requires change. We must remove bad habits and develop one's new ones, ano. So sa ating daw pagiging Kristiyano, requires yung change, no? So, makikita natin na sa sarili natin na dapat ang isang Kristiyano ay araw-araw, ano, nababago, no? Pagising mo ng umaga o nababago ka dapat, hindi dapat yung kung ano yung pamumuhay noon
binabalikan. So dapat ay continuous yung pagbabago araw-araw sa ating mga buhay. Sabi nga ay alisin mo yung mga bad habits. Alam na natin yun, yung mga bad habits sa buhay natin. So kung mayroong ganon, dapat iwan, alisin, remove, no? At mag-develop tayo ng bago sa araw-araw natin pamumuhay. So dapat araw-araw na babago, magde-develop tayo ng bago sa ating mga buhay. So ganyan ang dapat, sabi dito, ang isang Kristiyano. Ano pa? Yan. Sa ating mga Kristiyano ba, mga kapatid, ay nahihirapan ba tayo, no? Naalisin yung mga bad habit natin. O yung mga habit na hindi ka nais-nais. Marami yan, ano? Yung sa kilos, sa pagsasalita, the way na makitungo sa kapwa, ganun. Yan, yung dapat ay good habit ang makikita, no? Pero sabi nga, tayong mga nilalang, ay mayroong nakaakibat na mga habit talaga yan. So, kasama sa buhay natin. So, pag-isipan lang natin kung ano yung dapat na nararapat. So, tayo mga Kristiyano na converted. Brad Daniel, excuse me po, Brad. Medyo mahina po ang dating sa Facebook Live at saka sa Zoom. Sige, patuloy po tayo mga kapatid, no? Sabi nga kung tayo converted o tayo Kristiyano na, no? Alisin na natin yung mga lumang practices natin sa buhay natin. Dapat ay ma-replace to ng mga bago na mga habit sa atin. Maraming good habit, ano? Na ituturo ang ating Panginoon. Mamaya pag-usapan natin. So, Christian must learn good habits like Bible study. Yung sasabi ko ng mga good habit. Pag-aaral ng salita ng Diyos, siguro pag gising mo lang ng umaga, pag prayer mo sa umaga, yun na yung isa sa magandang habit natin, no? Pag gising ng umaga, prayer ka na, tapos bago humawak ng mga bagay-bagay, Bible ka agad yung binabasa, no? Yun yung mga good habit. At kapag nagbabasa ka ng Bible, siyempre marami ka nang pumapasok na magandang ideas sa ating mga sa ating mga sarili. So, magagawa na natin yung mga iba-ibang mga bagay na mga habits pa. So, sabi nga, pag tayo nag-aaral ng mga salita ng Diyos, nandun na yung pagmamahal natin, ano? Hindi lang sa sarili natin, kundi pagmamahal sa Panginoong Diyos. Ano? So, lumalakas ang ating pananampalataya, no? So, nadadagdagan araw-araw. Dapat dagdag, hindi nababawasan. So, ganon ang pagbuhay Kristiyano. Hindi nababawasan ang pagmamahal, pananampalataya, yung ating patient din, ano? Nadadagdagan yon, yung pasensya natin. So, yan mga good habit sa buhay ng isang Kristiyano. Ating din church meeting, ayun. Naalala ko nung bago ako sa Pasay noon, no? Naalala ko yung palaging paglinggo ng tapos ng church worship, nandun yung meeting. So, batang-bata ako doon, nasasanay ako. Kaya siguro nasanay din ako sa mga meeting. Pag may mga meeting ng church, nandun talaga ako. Doon nasasanay ako. Maalala ko nung mga panahon na yon ay palaging may meeting kami pagdating ng pagkatapos ng church worship. So, yun ang magagandang habit na natutunan natin mga kapatid na pwede nating matutunan. So, isa rin yan yung giving, teaching others, no? Importante na magturo tayo. Noon hindi ako nagtuturo. Puro lang ako, mga kapatid, puro lang ako tanggap ng mga turo. So, hindi ko kasi natutunan din nung panahon na yun. At kailan din naman lang din ako natutong magsalita at turo sa katulad nito, mga kapatid. Hindi naman talaga ako dati nagtuturo din.
Yun nga, sa magandang habit natin, mga kapatid, unti-unti nating natututunan kung ano ang dapat gawin natin. No? So, practice what is right. Mainam na sanayin kung ano ang tama sa ating mga buhay, mga kapatid. So, ano pa? We must also eliminate bad habits. Yun yung sinasabi natin. Dapat maaari tanggalin, unti-unti, kung nahihirapan, tanggalin. No? Yung mga bad habits na yan sa buhay ng isang tao. So, tanggalin yung mga salita na hindi ka nais. So, ito, mga salitang hindi ka nais, marami tayong nadidinig nito, mga kapatid. Nung bata ako sa aming baryo, no? Yung salitang hindi ka nais-nais, madali lang bigkasin. Madali lang nilang salitain. Kahit bata, nagsasabi ng ganun. So, kasi kung ganun ay dapat sa ating mga Kristiyano hindi dapat naririnig yung mga ganun, no? So, ang control temper, yung gambling, no, yung pagsusugal, no? Hindi dapat ito na gagawa ng isang Kristiyano. Drugs, smoking, drinking, gossip, yan, at saka yung mga lying, etc. So, ang dami niyan, mga bad habits na yan, mga kapatid, na isasana natin, pero itong mga ganitong gawain ay hindi ka nais-nais sa harapan ng ating Panginoon. Kaya palitan natin to. Ang pwede nating ipalit yung mga good habits, no? Yung kung maaari yung paano mapapalakas ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Araw-araw, no? Dapat tumataas ang ating pananampalataya. Nadagdag ng dagdag. So, ito. Alam natin mga kapatid na ang salita ng Diyos ang the best source para sa guidance natin sa self-motivation, self-improvement, and do what is right. Yung gawin natin kung ano ang tama. Ang makakatulong daw talaga sa ating mga kapatid ay ang salita ng Diyos, ang salita ng ating Panginoon. Napakasarap basahin ng Biblia kung ito ay ina-apply natin sa ating mga buhay. So, mapapataas ang ating self-motivation, no? Self-improvement. Kung ito ang gagawin natin, na binabasa natin ang banal na kasulatan sa araw-araw ng ating mga buhay. So, yan po mga kapatid, napakaganda ng ating pag-aralan sa gabi ito. Ano pa? So, ang sabi ni Apostol Pablo, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitutag, huwag makilos, na laging sumagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi na walang kabuluhan ang inyong mga gawa sa Panginoon. Magandang paalala ni Apostle Paul sa atin mga kapatid. Hindi lang sa mga unang Kristiyano, applicable po sa buhay ng isang Kristiyano sa panahon natin. Gawin ang tama, gawin ang nararapat na may kabuluhan sa nagawa natin sa ating Panginoon. So, sa ating pag-uusapan mga kapatid, ay ito po ang aking unang punto. Una, magandang halimbawa at uri ng pamumuhay. Yan ang unang dapat nating makita sa pagiging isang Kristiyano, gumagawa ng tama, na ginagawa ang tama sa harapan ng Diyos, sa harapan ng ating Panginoon. Magandang halimbawa at uri ng pamumuhay. Siyempre tayo mga kapatid, mga pamilyado tayo, ano? So, doon pa lang sa ating loob ng pamamahay ay nakikita na ito. Kasi kung hindi ito makita, ay anong uri ng pamumuhay tayo sa labas, no? So, kailangan makita muna yung magandang halimbawa sa loob ng sa ating bahay, no? Para makita ng tao paglabas ng labas mo ay makikita nila. Nagre-reflect kasi 'yon mga kapatid. Kung magaling ka, mahusay kang mangaral sa mga anak, yung mga anak mo ay sumusunod sa iyo, hindi ka sinusuway. So, dito nakikita natin na maganda ang uri ng ating pamumuhay. So, ito ang nakikita ko na isang halimbawa na ginagawa natin kung ano ang tama, no? Yan ang ating unang punto. So,
good example and lifestyle. Kailangan meron tayong good example. No? Yun ang sinasabi natin. So, yung lifestyle natin, maraming uri ng lifestyle. Kung dapat lang doon tayo sa nakakabuti, mga kapatid. So, doon lang po tayo. So, Christian must good example. Yun nga, sasabi natin. Dapat tayo, na mga Kristiyano, ang unang nakikitaan ng magandang example. Hindi yung sa labas ng ating kapaligiran. Sila pang mga hindi hindi mga Kristiyano na sinasabi natin, sila pa yung magandang example. Dapat tayo po, mga kapatid, tayo talaga dapat muna sa good example sa pamumuhay, sa kapaligiran, no? Sa ating mga pamayanan, sa ating mga community. Tayo talaga dapat ang nauuna diyan, mga kapatid. So, pangalawa, yung nakikita tayo na should be kind, patient, humble, honest. So, ito talaga, mga kapatid, ang isang katangian ng isang Kristiyano. So, dapat nakikita sa atin ang mga ganitong halimbawa. Ano pa? Isa pa. Prayerfully, yung mapanalangin tayo, no? Sa simula pa nga lang, paggising mo nga ng umaga, yan, prayer ka na. Kasi nagpapasalamat ka sa Panginoon na sa looban ng magdamag na yon ay ginabayan ka ang iyong pamilya, no? So, at saka ipapanalangin lagi yung mga kalusugan ng bawat membro ng pamilya. So, meron tayong mga kahilingan sa mga kapatid, no? Sa mga kapatid sa iglesia na gabayan din sila, no? At maging maayos ang kanilang mga buhay. So, ganoon ang panalangin. Dapat kasama lahat. Sabi nga, pati ang ating government, no? Dapat ipanalangin. Ganun din yung ating mga namumuno sa atin. So, ako pag mag-pray, paminsan-minsan isinasali ko, hindi naman yung lagi-lagi. So, isinasali ko yung government, yung ating Pangulo, yung ating lahat na namumuna sa ating mga bansa. So, kasali dapat sa panalangin. Sabi ko nga, hindi naman kailangan tuwing panalangin ay isama mo sila. Pero, minsan-minsan ay dapat nating nasasabi o na gagawa na ipanalangin sila. Having love and mercy. Isa ito, mga kapatid, no? Meron tayong pagmamahal sa ating kapwa, sa ating mga sarili, sa ating pamilya, sa ating mga kapatiran. Lahat, dapat nakikita ito, no? Tsaka meron tayong awa, dapat. So, marami po tayong mga kapatid na yung sasabi nating awa, no? Marami yan. Katulad ng yung mga nasasaranta ng mga kalamidad, no? Nakikita natin yung ating mga kapatid na talagang pinapaabot yung tulong ng iglesia para sa kanila. So, yun ang isang magandang halimbawa, no? Isang magandang nakikita natin sa mga kapatid na gumagawa nito. So, ito po yung makikita sa karakter ng ating Panginoon, no? Lahat ng ito na pag-usapan natin na ito ay karakter talaga ito ng ating Panginoon. So, kasabi nga, ang ating good example ay ang ating Panginoong Jesus. Lahat ito nakikita natin sa Kanya. So, kung tayo ay may susundan na example, ay tinitiyak ko, mga kapatid, na ang ating Panginoon ang ating sundan sa lahat ng example na ito. No? Makikita natin ito sa Kanya. At sa atin, dapat ito talaga ang makita, mga kapatid. So, wala tayong ibang example kundi ang ating Panginoon lamang. At siyempre, sinasabi ko nga, itong mga bagay na ganito ay dapat nating gawin. Pero ang ating sinasabing natin na example, nakikitaan natin ng ganito, ay ang ating Panginoong Jesus. So ito yung isang verse na sinasabi natin na be kind to one another, tender-hearted, forgive each other, just as God in Christ also has forgiven you. Ito yung nasasabi natin na katangian ng ating Panginoong Jesus.
Ano pa? Itong katangian ng ating Panginoon ay yung mapanalangin siya, no? Prayerfully. So, ito yung katangian natin na makikita sa ating Panginoon. Ito yung versikulo natin. At lumakad siya sa dako paroon at siya nagpatirapa at nanalangin. At nagsasabi, Ama ko, kung baga maari ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayon may, huwag ang mga ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. So, ganito yung katangian ng ating Panginoon, ano? Sa pananalangin, no? Lumabas pa siya, no? Lumabas pa siya, lumakad pa siya sa dako, umalis, at doon sa dako na yon siya ay nagpaterpa at nanalangin. So, yung katangian ng ating Panginoon na mapanalangin, no? Ay makikita natin sa kanya. Kaya marami namang turo sa atin na tayo manalangin, no? Yung tatawag sa Matthew 6:9, no? So, ganun ang paraan ng panalangin. Kaya kung tayo may susundan na mapanalangin, yung panalangin na ginagawa ay ang ating Panginoon, no? Mga kapatid. Isipin mo, nagpateripa siya, ano? At nanalangin. Lumabas siya ng bahay. Pumunta sa dako roon at siya'y nanalangin. So ganun ang uri dapat pala ng pananalangin, no? Mayroong pagpapatira pa, isa sa uri ng panalangin. So hindi naman ibig sabihin natin na tayo ay lumuhod. Marami naman uri ng posisyon para manalangin. Pero nakikitaan natin, ang ating good example, ang ating example talaga sa pananalangin, kung paano manalangin ng ating Panginoon. So ano pa? Yan, ito sa uri ng sa John 3:16, ano? Yung pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, ano? Kaya nga yung sabi ay ibinigay niya ang kanyang buktong anak upang ang lahat ay huwag mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito yung maganda na isa sa nakikita ko na katangian din ng ating Panginoong Diyos, no? So binigay niya ang kanyang buktong anak upang siyang sa ating sundan, no? Sa ating mga buhay. So, hindi ko na pahabaan niya, mga kapatid. Pangalawa, pangalawang katangian, ano, na mainam na sanayin natin kung ano ang tama, no? Yung ating pananampalataya, mga kapatid, at tamang pagsamba sa totoong Diyos. So, alam natin yung pananampalataya, no? Hebrews 11:1, no? Kapatagan ng mga bagay na hinihintay, no? Yan yung ating pananampalataya. So, sinasampalatayan natin yung mga bagay na hinihintay natin. Ito yung pagbibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos ng buhay na walang hanggan. So, mainam na sanayin natin na yung ating pananampalataya at ating pagsamba sa ating Panginoong Diyos ay tama, mga kapatid. Dapat ay hindi tayo maging katulad ng pagsamba na ginagawa ng iba na hindi kanais-nais sa harapan ng ating Panginoong Diyos. So ayaw niya yung ganun. So tayo na mga Kristiyano ay idagdag natin ito, mga kapatid. Nasanayin natin na tama ang ating pagsamba. Yan, sa John 4:24. Ang Diyos ay Espiritu at kung sa kanyang samba, kailangan magsamba sa Espiritu at katotohanan. Ganon dapat tayong magsamba sa ating Panginoon. Yun ang tama, sa Espiritu at sa katotohanan. So, alam natin yung Espiritu, no? Yung hindi siya nakikita, no? Wala siyang buto at laman, no? Pero yung katotohanan, yung sinasabi, alam na natin yung Espiritu, no? Yung katotohanan, malawak ang katotohanan na sinasabi ng Biblia. Hindi lang yung katotohanan na kung anuhin natin ay mababaw. Ay hindi po ganoon. Malawak po ang sinasabi ng banal na kasulatan ayon sa katotohanan, no? Mamaya pag-usapan natin ito. Romans 12:1, isa pa yan na na sabi ay lagak ng katawan isang haing buhay, banal at kaaya sa ating Panginoong Diyos. So dapat tayo, no, nasamba, no, kaaya-aya. Yan ang sinasabi ng Romans 12:1, kaaya-aya.
sa harapan ng ating Panginoong Diyos. So dapat ganoon. So alam natin, mga kapatid, faith and proper worship of the true God. Yung pananampalataya at tamang pagsamba, pananambahan sa ating Panginoong Diyos ay ating pag-uusapan po, mga kapatid. Yung pag-aawitan, Ephesians 5:19, ang anong sabi doon? Magsiawitan kayo, at basahin po natin, mga kapatid. Hindi ko lang manahanwang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan, kayo magturuan at magpalalahanan sa isa't isa sa pamagitan ng salmo at mga himno at mga awit ukol sa Espiritu. Ayan, Ephesians 1:16. At sabi naman doon sa Ephesians 5:19 na kayo mga usapan ng mga salmo at mga himno, ng mga awit na ukol sa Espiritu, ng mga awit na nagpupuri sa inyong pangalan sa Panginoon. So ganoon ang uri ng mga kapatid, no? Uri ng tamang pananambahan, pagsamba sa ating Panginoon. Kung mag-awitan. Ang sabi ay mga turuan at magpapalahanan. So hindi na po natin dadagdagan yung pag-awit. Kailangan ay makakapagturo at makakapagpaalala sa atin. Meron po tayong mga kaibigan na gumagawa ng bagay na pag-aawitan na sinasamahan ng kung ano-ano. So hindi na po siya nakakapagbigay ng ikatututo sa tao. Yung sinasabi natin magpalalahanan at magturuan. So ang isang bagay na dinagdag ay hindi po nakakapagturo, kundi yun lang pong salita ang nakakapagturo sa tao. Kaya malawak po, mga kapatid, yung sinasabi nating tamang pagsamba sa ating Panginoong Diyos. So pangalawa, yung pananalangin, may Matthew 6:9. So tinuruan tayo ng panalangin ng ating Panginoong Hesus. Kung paano ang uri ng ating panalangin, inisesa niya doon. So, hindi natin pagabayan yung mga kapatid, yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Isa rin yan sa tinuro ng ating Panginoon, ay pangaral ang salita. 2 Timothy 3:16. Pangaral ng salita, sumawata ka, mangaral ka, upang ang tao ng Diyos ay maging tunuro ang lubos sa gawang mabuti. So ganun ang sinasabi ni Apostle Paul sa 2 Timothy 3:16. Ano pa? Pag-aalala sa kamatayan ng ating Panginoon, yung sinasabi niya doon sa 1 Corinthians 11 verse 23. Yung sinasabi ni Apostle Paul na paano ang uri ng pag-aalala sa kamatayan ng ating Panginoon. Pangalawa po, panghuli, mga kapatid, itong pagbibigayan. Tinuro din ito sa atin kung paano tayo magbigay. So 2 Timothy 3:16 verse 1 and 2. Kung di ako nagkakamali, 2 Corinthians 16 verse 1 and 2. So tinuruan po tayo, mga kapatid, ng paano ang tamang pagkaunawa natin sa pagsamba sa ating Panginoon. So ito po ang mga bagay-bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin, na mainam na sanayin kung ano ang tama. At wag po tayong gagawa ng mga bagay-bagay na hindi naman ipinag-uutos ng ating o pagdadagdag man. Ipinagbabawal po ng banal na kasulatan. So mainam na sanayin kung ano ang tama. So ito po, mga kapatid, ang tama na pamamaraan sa ating pagsamba sa ating Panginoon. So ito ang sabi ni Apostle Paul, babasa po tayo, mga kapatid. Dito sa bandang huli na lang po, sa verse 7, Acts 20 verse 7, ang sabi niya dito, at ng unang araw ng salinggo, nang kami nagkakapisan, ay nagputol-putol ng tinapay si Pablo at nangaral sa kanila at nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ng kanyang pananalita hanggang hating gabi. Yan, makikita na po natin dyan, mga kapatid, marami na silang ginawa dyan na upang papurihan ang ating Panginoon. Nagputol-putol siya ng tinapay, nangaral siya, nandun na yung pangangaral. Siyempre, habang kung nangangaral sila dyan, ay mayroon silang ginagawang pananalangin.
panalangin. At sinasabi nga dyan ay nagpuputol-putol sila ng tinapay, siyempre kasama po dyan yung pag-inom ng katas ng ubas. Hindi na lang nalagay dyan, pero ganun po yung ginagawa nila. So makikita natin mga kapatid yung uri ng pagsamba. Uri ng pangangaral ng salita ni Apostle Paul, no? So tumagal pa nga yung kanyang pananalita hanggang hating gabi. So meron naman po mga paraan, mga kapatid, na hindi naman kailangang yung pangaral sobra-sobra yung oras, no? So siguro si Apostle Paul ay kumbaga pagkakataon na niya, no, na magsalita o mangaral sa kanila dahil nga siya ay aalis. So yan, makikita mo po natin mga kapatid ang kahalagahan, no, ng pangangaral ng salita ng Diyos. Mainam na gawin natin kung ano ang tama, kung ano yung gusto ng ating Panginoon. So alam natin mga kapatid, no, tayo po ay nasa tunay na iglesia. So alam natin yan. At ito nga, papag-aralan natin na sa Matthew 16:18, na sinabi ng ating Panginoon, upon this rock, I will build my church. Nandun yung pagkasabi niya. So, hindi naman niya sinabi na I will build my churches. No? Hindi po ganon. At hindi rin po niya sinabi, I will stand my church. So, pag sinabi niyang build, no, ay sabi niya, from nothing to something, no? From nothing to something. Pero siyempre, nandun po yung mga materials, nandun yung mga apostle. So, yan. So, sabi ng ating Panginoon, I will build my church, no? Alam natin mga kapatid, no? Tayo ay nakakabilang po sa tamang iglesia ng ating Panginoon. So, sabi nga sa Ephesians 5:23, siya ang ulo ng iglesia sa magkatubig bagay. Siya ang ulo at siya ang ulo ng iglesia at tayo yung katawan, no? So, yan. Sa Ephesians 5:23. So, yan mga kapatid, ano ang iglesia? Ayan. Where is the church established? When established? When is the church established? So, alam po natin yan, no? Mga ganyang salita. Dapat alam na po natin yan mga kapatid. Kung kailan nagsimula yung iglesia, ano yung tinatag ng ating Panginoon, kailan siya nagsimula, saan siya na-establish, no? At sino yung ulo? Siyempre, ang ating Panginoon. Yung sinasabi dyan sa Matthew 16:18. So, ayan po mga kapatid, no? Inihula ito ni Isaias, no? Si Isaias, si Daniel, at si Joel. Yan, makababasa natin mga kapatid, yung sinasabi ni Isaias, at mangyayari sa mga huling araw na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatag sa taluntok ng bundok at magiging mataas sa mga burol at lahat ng bansa ay magsisiparo doon. At maraming bayan ay magsisiayon at magsasabi, halina kayo at tayo ay magsiayon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Diyos ni Jacob. At tuturuan niya tayo ng kanyang mga daan at tayo magsisilakad sa kanyang mga landas sapagkat mula sa Sayon ay lalabas ang katurusan at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. Yan. At siya ay hahatol sa gitna ng mga bansa at sasaway sa maraming tao at kanilang pupukpukin ang kanilang mga tabak upang maging mga sudsod. At ang kanilang mga sibat ay maging mga karit at ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa at mangangaral pa man sila ng pakikipagdigma. So sabi ang salita ng Panginoon ay mula sa Sayon at lalabas ang kautusan, no? At ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. So yun na po, yung katuparan po niyan, yung nasa Acts 2, no? 38. So ito inihula na ni Isaias yung iglesia kung saan lalabas, no? At nagkatotoo nga po yan mga kapatid. Ganun din yung sinasabi ni Daniel, no? At sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman, o ang kapangyarihan man niya ay iiwan sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat ng kaharian ito at yaoy lalagi magpakailanman. So yan mga kapatid, no? Hindi daw po gagawa ang Diyos ng isang kaharian na hindi magigiba. Kaya nga ang iglesia ay hindi po yan nagiba mga kapatid.
Yung katulad ng sasabi ng ating mga kaibigan na mga ibang mananampalataya ay ito daw pong iglesia ay nawala na. So ang Diyos ay hindi gagawa ng ng kaharian na hindi po magigiba. At ang kaharian niyan ang iglesia ng ating Panginoon, no? Ang Jesus. Yan po ang kaharian ng ating Panginoon. So ano pa? Si Joel, ito naman ang sabi niya, at mangyayari na ang sinumang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas sapagkat sa bundok ng Sayon at Jerusalem, duroon niyoong nangangatanan, gaya ng sinabi ng Panginoon, at sa nangalabi ay yaong mga tatawag ng Panginoon. Yan, ganun pa rin po ang mga kataga na ito, no? Sa Sayon pa rin, sa bundok ng Sayon at Jerusalem, doon magkakaroon ng mga pagkakatipon. At nangyari nga po mga kapatid sa Acts 2:38. Doon po ang katuparan nito, yung mga may nabautismuhan doon na 3,000 kaluluwa. So yun po mga kapatid, So mainam na gawin po natin ang tama. So kahit ang ating Panginoon, Panginoong Jesus, ginawa niya yung kung ano ang tama, no? At ito yung mga sinasabi ng mga propeta, no? Tama yung mga kanilang mga prophecy about the church. Kaya tayo mga kapatid na sa loob ng iglesia, ito po yung tama, no? Kaya mainam na gawin natin kung ano yung tama, yun po ang ating sundan. So ato sa conclusion natin mga kapatid, dapat na maingat na sanayin kung ano po ang tama. Tayo mga kapatid, dapat po na sanayin natin kung ano yung tama, yun po ang ating gawin. Sa ating pananampalataya, sa ating pagsamba, sa ating Panginoon. Kung ano ang pagkaunawa natin sa iglesia ng ating Panginoon. Sanayin po natin mga kapatid na kung ano ang tama, yun po ang ating sundan. So, sa buhay ng bawat isa, sa physical man, mga kapatid, dapat maingat natin sanayin kung ano ang tama. Ganon din po sa spiritual, mga kapatid. Sa physical, sabi ko nga, kahit sa pamilya, kahit sa community, gawin po natin kung ano yung tama na gusto ng ating Panginoon. Sa spiritual, ganun din po mga kapatid. At sabi ko nga, ang modelo ng ating paggawa ng tama ay ang ating Panginoong Jesus. No? Siya lang po. Alam po natin, hindi siya nagkasala. So, nating tularan sa ating mga buhay. So, ito pong huli nating bersikulo mga kapatid. Sabi niya sa John 8:31, sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisipalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanitili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. So ayan mga kapatid, kung tayo nga, sabi nga ng ating Panginoong Jesus, sa mga Kristiyanong doon, na sabi nga kung tunay na kayo nagsisipalataya sa akin, at mananalig sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. Kung tayo mga kapatid, gumagawa ng tama, alam natin kung ano ang tama na tinuturo ng ating Panginoon. Masasabi ng ating Panginoon, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. So yan lang po mga kapatid, at magandang gabi po sa ating gabi, sa gabing ito.